Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin, ito pong si Inday Sara Duterte. Meron po siyang meron po siyang regalo kay Presidente Bongbong Marcos. Niregaluhan daw siya ni BP Sara ng tula. Speech nga, hindi marunong. Tula pa. Anyway, pakinggan natin yung tula. Kasi pagkatapos na itong tula ni Sara Duterte kay PBBM, meron pong event na nangyari na kung saan itong si Sara Duterte ay ginawa pong katatawanan. Pakinggan muna natin itong tula ni Inday Sara para daw to kay PBBM. Tingnan nga natin kung magaling gumawa ng ng tula kasi pag speech wala sablay Lalong-lalo doon sa question and answer, sablay. Ngayon tingnan natin kung magaling gumawa ng tula. Kasi ang tula, di ba, dapat talagang may rhyme. Di ba, ayun ang nagpapaganda sa tula, may rhyme. Tapos, yung syempre, yung diwa ng tula. Dapat talagang, tatagos sa damdamin ng mga makikinig. Tingnan natin kung anong klaseng tula ang ginawa nito ni Inday Sara. Ito po, pakinggan natin. Sinulat ko ito ng... Sinulat niya. Siya po mismo ang gumawa ng tula. Ano raw yan? Mga 2.5 weeks. 2.5 weeks, mga kababayan, Ganong katagal niya ginawa yung tula. 2.5 weeks. Di dapat, magandang-maganda to kasi grabe, 2 linggo. 2 kalahating linggo niya ginawa. So, ilang araw yun? 7-14, sabi na natin na mga 17 days. So, kalahating buwan. Kalahating buwan niya ginawa itong tula na to. So, mukhang maganda to, mga kababayan. Pakinggan natin kung maganda talaga. Hindi siya umabot sa birthday. Kasi, sinulat ko pa siya na ulit-ulit pa hanggang nabuo siya ng maayos. Okay, so talagang, ibig sabihin talagang inulit-ulit niya daw hanggang mabuo ng maayos. So talagang siguro ganda-ganda na ito tula na ito mga kababayan. Ito na, pakinggan natin si Sara Duterte. Sa dilim, tayo isinilang. Sa hirap, tayo nagdurusa. Okay, pwede na, Pwede na. Pwede na yung umpisa. Kahit hindi rhyme, pero pwede na kasi yung tempo, yung bilang ng syllables, tugma naman. Kahit hindi rhyme dun sa bandang huli. Okay na, pwede. Ayan na yung unang parte. Okay, diretso. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan nilunod sa parusa. Sige, pwede na. Pwede na rin yung pangalawang parte. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Yun, pwede yun, Maganda-ganda ng konti, Hakbang ng matapang. Tapos, raw? Kikilos ng sabay-sabay? Tama ba? Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Yan. Yung mga talagang talagang violente. Violente talaga etong si Sara Duterte, No, ulitin nga natin yung yung sinasabi niya. Ano raw? Sigaw ng bayan. Ano raw? Lumaban na. Teka. Sigaw ng bayan, lumaban na. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Yan, mga talaga naman, violente. Kahit kailan talaga, violente itong ating vice presidente. Di ba? Pwede mo, mananapak ng sheriff. Tapos magbabanta ng manggugurgur. Gugurgurin niya raw itong presidente, itong asawa ng presidente at itong kanyang pinsan, si speaker. So, tapos pinagmumura pa niya. So, talagang violente. Kahit yung tula niya, medyo violente yung dating, Tuwan-tuwa naman yung mga didilis.
Kapag talaga bayolente, no, tuwan-tuwa sila. Bakit kaya ganun yung mga utak na ito, mga didilis na to? Gusto nila nagkakagulo. Bakit ganun? Bakit ganun kayo? Mahal nyo ba talaga ang bansa natin? Bakit kapag nagsasalita itong mga Duterte at nangahamon at parang gusto guluhin ang bansa natin, bakit kayo tuwan-tuwa? Anong klaseng tao kayo? Di ba dapat kapayapaan ang gusto natin? Pero kapag nagsasalita, itong mga Duterte, kapag nagmumura, kapag nagbabanta, si Duterte nga, si Tatay Digong nila, pag nagmumura, tuwan-tuwa yung mga tao, yung mga didilis eh. Palakpakan pa eh. So, ganyan po ang ang mentalidad ng mga didilis. Kasi nga, maliit ang kokote. Ang dilis eh, di ba? Yan, gano'ng kaliit yung utak ng dilis. Katuldok lang eh. Oh, violente, tas tuwan-tuwa pa yung mga didilis. Oh. Mga bulok na pangako, palasyong pinatong sa ating buto. Ano raw? parang ang layo. Parang hindi ko naintindihan. Ulitin nga natin. Ano yan? Ano raw? Palasyong mga bulok na pangako. Oh, mga bulok na pangako. Okay Mga bulok na pangako. Ano raw? Palasyong pinatong sa ating buto. Palasyong pinatong sa ating buto. Ano eh? Ano namang connect nung bulok na pangako? Doon sa palasyo. Pinatong doon sa ating buto. Nagets nyo ba, mga kababayan? Nagets nyo ba? Sige nga, paki-explain nga sa akin kasi hindi ko naintindihan eh. Hindi ko naintindihan yun. Ano ibig sabihin nun? Bulok na pangako, palasyong pinatong sa ating buto. Sa ating buto. Parang nawala ako doon parang hindi ko naintindihan yun. Naintindihan nyo ba? Sige nga. Paki-explain nga. Krimeng itinago sa kasinungalingan. Krimeng itinago sa kasinungalingan. Kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Ang layo talaga. Napangit naman. Di ba dapat gumawa ka naman ng medyo yung rhyme. Naka-rhyme siya, di ba? Kasi kaya naman yun eh. Dure mo, kalahating buwan niya ginawa tapos hindi pa tumutugma, hindi pa nag-rhyme. Anong klaseng tulay? Diba, maganda yung yung mga gawa ni Glock 9. Yan ang magagaling na gumawa ng Dapat ni-rap na lang niya eh. Hindi naman tulayan eh. Parang rap ata yan eh. Diba? Ang layo eh. Hindi nagra-rhyme mga kababayan. Pero grabe mga kababayan kalahating buwan niya ginawa, partida pa yan. At talaga sabi niya, inayos niya maigi yan. Pero parang pangit eh. Kami ay apoy na hindi mapatay. Inulit niya yung kasi sinabi niya na kanina yun eh. Kami ay apoy na hindi mapatay. Ibang klaseng apoy yun Nahihirap mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Ay medyo maganda-ganda yun. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Ayan tuwan-tuwa yung mga didilis. Gandang-ganda doon sa tula ni Gandang-ganda doon sa tula ni Sara Duterte. Nagandahan kayo doon? O doon sila pumapalakpak doon sa pag violente na yung yung pinag-uusapan. Di ba? Durugin na raw yung ano raw yung bandang huli, mga kababayan? Sakim, durugin na. Ayan. Sakim, durugin na. Buti hindi siya nadudurog pa, no?
Kasi yung sinasabi niyang sakim, parang bumabalik sa kanya, mga kababayan di ba? Bumabalik sa kanya Kasi 125 million na confidential pa, di nga niya pinapaliwanag kung saan napunta Napunta kay Mary Grace Piatos, napunta kay Kokoy Villamin. Kung kani-kanino na pa napunta, hanggang ngayon ayaw niya paliwanag. So, parang bumabalik lang yung yung sinabi niya. Ano pa? Wala na, tapos na ata Ano raw? Okay, so yun lang. Natuwa ba kayo doon sa tula? Naintindihan niyo ba yung yung tula na ginawa ng kalahating buwan? At talagang pinag-isipan niya raw maigi para matapos yung tula. Maayos daw. Maayos ba? Dapat nirap na lang niya. Mas maganda pa yung rap Ito mas maganda mga kababayan. Ito yung papakita ko sa inyo. Ito naman yung yung in-impersonate itong si Sara Duterte. Ito mga kababayan, panoorin natin Post po ito ng Marcos Youth Party List. Ayan. I am Inday Sara. Inday, I'm telling you, I'm not going. I am running from accountability because I'm not an accountant. I'm not here to smile and wave. I'm here to take action. Transparency is very, very important to me. That's why today, I will reveal our budget. Thou shame me. So in short, that's confidential. I win. I do not want to be called president. I want to be called princess. Princess Sarah. Libre patatas para sa lahat. Akin mismo. Ang balat. At pag hindi ako nanalo, sigurado ako pink ka. Putang ina mo ka! I am your VP Sarah. Inday will always love you. Inday! Am I impeached? Ayan mga kababayan. Mas maganda pa itong nangyari. Mas maganda pa itong ginawa nila In-impersonate kaysa dun sa tula ni Sara Duterte para namang walang kawenta-wenta. Yan mga kababayan. Ano lang, pampagood vibes. Ginawa ni Sara Duterte ng tula itong ating presidente. At medyo violento yung dating. At parang hindi ako nagandahan sa totoo lang. Mas maganda pa to mga kababayan itong ginawang impersonation dito kay Sara Duterte. So, ayan, medyo light lang po muna tayo ngayon kasi alam niyo mamaya po ay may magaganap na na rallies. Rallies po kasi sabay-sabay po Meron pong rally sa Luneta, meron pong rally diyan po sa EDSA People Power Monument, meron pong rally diyan po sa EDSA Shrine. At kung kayo po ay makikilihok, siguraduhin niyo po na doon po kayo lalahok sa talaga pong ipinaglalaban ng tama. Talaga pong kumukontra sa korupsyon. At baka kasi nahaluan ng ibang grupo na iba ang panawagan at merong mga personal interest. Kaya siguraduhin nyo po mga kababayan na kung kayo makikilahok ay kapag may narinig na kayo na hindi na maganda sa tenga at mukhang may sarili ng interest, mag-uwian na kayo. Pero kung nakikita niyo naman na talagang yung nagsasalita ay mahal ang ating bayan, sige lang po. Kasama po ninyo kami dyan. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila Toy. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.